BBM hindi nakadalo sa Dubai at mga aktivista nagmarcha na naman. So yun ang pag-uusapan natin. So ayon nga sa balita, PBBM escape Cap 28 in Dubai kasi may importanteng meeting sa mga seafarer hostage na 17 Pinoy. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel, please subscribe muna, hit ang notification bell para lagi kong updated sa mga balitang ito. So simulan natin. Ayon nga sa balita, President Marcos escaped Cap 28 in Dubai to attend to important development in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea. Marcos said he will convene a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. Marcos, I have entrusted DNR Secretary Maria Antonio Yolo Loizaga to lead the CAP 28 delegation articulate the country's statement on behalf. So yun nga po ang balita sa ngayon. Kaya kinansil ni PBBM ang kanyang CAP 28 Dubai attend important development hostage. So importante daw talaga pag-usapan atinan ang mga kung ano na ang nangyari sa 17 Pinoy seafarer in Red Sea. Sa kabilang balita pa rin tayo mga idol, mga aktivistang KMU nagmarcha na naman. So nagmarcha na naman ang mga aktivistang KMU. May dala-dala silang mga tarpaulin, manggagawa at mamamayan magkaisa lagutin ang taktika ng imperialismo. Ano kaya ang pinaglalaban tong mga hinayupak na to? Baka siguro pinaglalaban nila ang 500 bawat isa o di kaya ang 1,000 peso bill. Yun siguro ang pinaglalaban nila dahil nagmarcha na naman ngayon. So ano sa tingin nyo mga katropa? So comment down below para mareaksyon natin sa susunod natin na upload na mga balitang katulad nito. Kasi talagang kung anong pinaglalaban to mga to, bakit laging nagrarally? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pinaglalaban nito. Para ba sa kapakanan ng taong bayan o para sa kapakanan ng mga bulsa nila? Bakit kaya kailangan pa nilang magrally dyan sa kalsada? Pasikip lang sa traffic to mga to. So paki-comment lang nyo guys kung anong masasabi nyo dito sa mga aktivistang nagrarally dito sa ating bansa. Bakit kailangan pa nilang magrally? Ayaw na lang nila sumunod sa gobyerno. Puro na lang silang rally. Ano kaya ang pinaglalaban nila? Sa tingin nyo guys, comment down below kung anong pinaglalaban nila. Bakit kailangan pa nilang magrally ng magrally, walang katapusang rally kaya hindi umuunlad ang bansa dahil puro reklamo sa gobyerno, ayaw na lang nilang magtrabaho ng maayos. Hindi yung puro reklamo ng reklamo, wala namang magagawa. Kailangan na lang sundin ang mga policy ng ating gobyerno para umunlad ang ating bayan. Dahil sa ganitong pagkakataon na puro tayo rally, walang mangyayari sa bansang ito. Dahil puro kayo reklamo, ayaw naman magtrabaho. Ano pa ang gagawin ng gobyerno sa inyo? Binibigay na nga lahat ng gobyerno, puro pa rin kayo reklamo ng reklamo. So paki-comment down below guys kung anong masasabi nyo dito sa mga aktivistang ito. Pasikat lang ba ito o pinaglalaban lang nila yung bulsa nila, hindi talaga sa kapakanan ng taong bayan? Baka sarili lang nila ang pinaglalaban nila. Ano kayang masasabi nyo dito guys? Talagang nakaka-apekto na ito sa daloy ng trapiko sa ating kalsada. Bakit kailangan pa nilang magrally ng magrally? Ano kayang pinaglalaban to mga to? Siguro pinaglalaban talaga nito sa akin lang to. Opinion guys, may karapatan akong magsalita. Ang pinaglalaban talaga nila nito yung bulsa nila. Kung magkano ba ang bayad sa kanila, 500 peso bill ba o 1,000 peso bill. Yun ang pinaglalaban siguro nila. So hanggang dito na lang muna yung update natin sa mga balita ngayong araw. Lagi kong sinasabi, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga balitang katulad nito. So hanggang dito na lang muna yung topic natin ito. Huwag niyong kalimutan mag-comment para ma-reaksyonan natin sa next video natin ito.
So sa muli, maraming